Mga brothers, for the price na 49,900 pesos o sabihin na natin mga brad na 50,000, mabibili mo na itong bagong version na moped scrambler bike ng Euromotor. Ito nga yung Rock 125. So mga brad, pag alam natin na ganitong klase na motorsiklo, it means pwede siya sa on-road at off-road. O mga katawagan ng mga Pilipino madalas pag nakakakita ng motor na ganito, XRM. So mga brothers, ito ang pag-uusapan natin ngayon sa ating motorcycle review. Pero bago tayo magpatuloy mga brad, kung gusto nyo pong supportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa ating Facebook page nanonood, pakishare naman po ang ating episode para sa konting suporta. At dahil dyan mga brad, maraming salamat na agad. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I just wanna freak, get nasty, with my girls in the front and the boys in the backseat. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I just wanna freak, get nasty, with my girls in the front and the boys in the backseat. Sa body design pa lang nito mga brothers on the wheel, makikita mo na talaga na pang rugged o pambaragan ang ganitong klaseng motorsiklo. O pagpasusosyalin natin parang heavy duty. Kasi nga ang ganitong klaseng motor mga brother nababagay sa mga malulupang lugar katulad dyan sa mga probinsya sa atin. So mga brad, sa harapan pa lang nito makikita nyo na agad na in-upgrade na nga yung kanyang headlight na projector lamp at sinamahan pa yan ng daytime running lights. Gusto ko rin yung pagkakaasinta nila sa front turn lights nito na parang akala mo mini driving light kasi meron siyang sariling bracket. Pero mga brad, paingatan lang po kasi hindi siya flexible, no? At bulb type pa ang bumbilya niyan. Pero wala namang problema yon, nakikita naman yan at visible naman yan, especially pagka maaraw ang iyong ride. Mataas na rin ang front fender nito sa harapan mga brads since isa siyang off-road na motorsiklo. At syempre pa naka front telescopic port na rin tayo rito at may kahabaan na rin ang kanyang size. Gumagamit naman ito ng 17 inches spoke wheel sa harapan at meron siyang tire size na 2.50. At syempre pa naka tube type pa ito dahil nga ito naka standard na spoke wheel na chrome ang pagkaka-design. Gustong gusto ko rito sa harapan mga brothers yung kanyang front disc brake. Tignan nyo naman, ang laki ng disc rotor. Tapos maganda rin ang braking power nito mga brothers kasi nga naka 2 piston pot caliper na rin ang preno nito sa harapan. Dito naman sa rear portion mga brothers, makikita nyo yung matulis niya na LED na taillight. Tapos mga brad, integrated na rin yung LED turn lights nito dito sa likod dahil nasa mismong housing na rin siya ng taillight na LED na rin ang bumbilya. Kung titignan natin yung rear fender niya, naka-extend na rin ito kaya naman mas safe ang motor pagdating sa mga putik at dumi. At syempre pa nandyan na rin yung kabitan ng iyong plaka at meron na rin siyang sariling ilaw dyan para mas kita yung plaka mo lalo na sa gabi. At hindi ko nga pala nabanggit mga brothers, naka dual sports tire na po ang motor na ito. Medyo classic lang yung treads niya pero makapit yan lalo na pag idadaan nyo sa mga malulupang area. So meron pong tire size ang gulong nito sa likod mga brothers ng 2.75 na tube type din ang kanyang gulong. Of course, naka-spoke wheel ito na classic type na chrome ang datingan. At going naman dito sa kanyang muffler, naka-upright position na po ito. So pag ganito po yung setup mga brothers, kahit ilusong nyo po ito sa mga mabababang ilog o baha dyan sa mga syudad o sa Maynila, hindi po siya basta-basta titirek. Nagustuhan ko na rin dito mga brad yung tapakan ng footrest at masasabi ko na quality na rin ang pagkakagawa dito ng Euromotor. At alam nyo ba mga brad, ang pinakamatindi pa rito na ginawa ng upgrades ng Euromotor sa kanilang Rock 125 version 2 naka-disc brake na yung likod. Tignan nyo naman. Ngayon lang ata ako nakakita mga brad ng ganitong klaseng motor na naka-disc brake na yung likod kasi mostly na nare-review ko naka-drum brake pa. Pero dito sa Euromotor Rock 125 version 2 hindi na kayo mabibitin sa stopping power niya ngayon.
At syempre pa mga brad, naka-dual shock na rin ito pagdating sa kanyang rear suspension, kaya naman talaga pagdating sa mga lubak at sa mga off-road o sa matataas na humps, heavy duty ang motor na ito. Pagdating dito sa side profile mga brothers, dito na natin siyang subukan i-bike kick para naman may idea na kayo kung anong meron pagdating sa kanyang dimension. So meron nga pala siyang seat height mga brothers na 775mm. So mababa lang ito. Kung gagawin nyo ako reference, meron po akong height mga brad na 5'4" in height, and then may reach po ako sa braso na 20 inches. So ganyan po ang itsura. Makikita nyo naman na lapat po ang aking dalawang paa pagdating sa motor na ito. At meron pa nga akong itatayo. So kung mga mabababang riders lang ang sasakay dito o kukunin nyo yung motor na ito, sigurado pong hindi kayo mahihirapang i-manage o i-ride itong si Rock 125 version 2. Tapos nagustuhan ko rin yung setup ng seats niya. Makapal naman yung upholstery, double stitches pa yan, at makapit naman kahit nakamaong pa ang suot ko na pantalon. Makikita nyo rin dito mga brothers na may kataasan yung kanyang handlebar, kaya naman upright ang ating riding position dito. Kaya hindi tayo rito mahihirapan kahit pa masabak tayo sa traffic at sa mga off-road na takbuhan. Plus, idagdag pa natin dito mga brad ang kanyang mapormang grab bar para may kakapitan naman ang ating iaangkas. Okay? So mga brothers, meron itong ground clearance na 130mm. Mataas-taas na rin ito kung isasabak natin ito sa mga humps, sa mga lubak dito sa Pilipinas. At meron nga lang itong gaang mga brad na 92 kg in dry weight. Siguro kung ipo-full tank natin ito at isasama natin ang langis sa makina, siguro bibigat ito ng around na 95 kg in total weight. Pero sa bike fitting mga brothers, pasado sa akin ito si Rock 125 version 2. Talagang ginawa ito ng Euromotor para sa mga Pilipino, especially dyan sa mga probinsya ang lugar. At madagdag ko nga pala mga brothers, na gustuhan ko rin pala dito yung ginawang decal works ng Euromotor. Meron lang siyang lining ng silver at letterings na rock, and then meron diyang Euro sa kanyang bandang gilid. Tapos sa fender at sa headlight cowling, meron na naman siyang linings na dilaw. So bumagay siya dito sa pagka black finish pagdating dito sa kanyang overall body design. In dash panel niya mga brothers, makikita na natin na old school ang datingan nito, pero okay lang kasi rugged bike siya. Meron nga ito yung analog meter dito tayong makikita na wala na siyang RPM, speed meter lang, and then yung odometer mo, fuel meter mo, at good thing meron siyang gear indicator, left and right, at saka high beam indicator. Sama na rin natin dyan yung fuel meter mo pagka mauubusan ka na ng gas. Tapos ang basic switches lang naman nakasama dito sa kanyang handlebar. Meron siyang horn, left and right. Meron ng patayan ng ilaw ng ating headlight tsaka high beam. Dito sa kanan, electric starting na lang. At I can tell na quality na rin yung handle grips dito na nilagay ng Euromotor kahit stock siya. At meron itong bakal na M-bar na maliit lang dito sa dulo ng handlebar. So maasahan natin yung mga brad pagka naitumba natin yung motorsiklo. So yung handlebar nito mga brothers, ito yung madalas nyo makikita sa mga scrambler bike o kahit pa sa mga motocross, since isa itong scrambler moped bike. Alright, so dito sa kanyang ilalim mga brothers ng upuan, meron itong fuel tank capacity na 3.2 liters lang. Medyo may kaliitan ang kanyang tank capacity, pero malayo-layo na rin tatakbuhin ito mga brothers. Consider kung patatakbuhin nyo ito ng economical na takbuhan, kaya nito maka 40 to 45 kilometers per liter kahit carburetor pa ang kanyang fuel system. Okay mga brothers, pag-usapan natin ang makina nitong si Rock 125 version 2 ng Euromotor. Okay, so meron nga itong saradong 127.1cc. Single cylinder mga brad, at single overhead cam na dalawa yung kanyang valves. At syempre pa meron itong 4-speed semi-automatic transmission mga brother. So meaning wala po siyang clutch, pakambyo-kambyo na lang kayo o dagdag bawas. Carburetor pa nga ang kanyang fuel system mga brother, pero okay lang, matipid pa rin ito dahil Euro 3 emission na nga ito mga brother. At syempre pa meron ito mga brothers na bore winch stroke na 54 by 55.5
mm. At meron lang ito mga brothers na compression ratio na 9.1:1. So meaning mga brad, hindi po ganun kainit ang working engine temperature po nito. Kaya naman po naka-air cooled lang siya. So meaning mga brad, wala namang problema yan kahit i-long ride mo yan maghapon o kahit sakyan mo yan ng 24 hours. Hindi po yan basta-basta titirik dahil hindi po ganun kainit ang kanyang working temperature pagdating sa makina. Mga brothers, meron nga pala itong arangkada na 10.5 Nm of torque at 5,500 RPM. At kaya naman itong dumulo ni ROK 125 version 2 ng 10 horsepower at 8,000 RPM. So mga brad, nang tinest ride ko ito, napansin ko kagad na magaang yung motorsiklo. So ibig sabihin, kahit isabak mo to sa mga off-road na daanan, hindi ka po dito basta-basta mapapagod. Kasi sa mga off-road, sa mga uneven road, pag mabigat ang motor mo, madali ka mapapagod dyan. Pero I think pag ito ang gamit mo, itong Euromotor ROK 125 version 2, siguradong hindi ka mapapagod basta-basta at syempre pa mag-i-enjoy ka. At sa mga cornering at kurbada na since na ginamit ko ito dito, kahit maliit lang ang testing area, itong content mo to event, napansin ko na kagad na maganda siya lumiko. Hindi matigas yung ulo niya, madali lang siya pasunurin, walang kabigatan sa unahang gulong niya, kahit dual sports ang gulong niya. So wala akong kaproblema nang minaneho ko to. And speaking of preno mga brothers, maganda na rin yung performance ng preno nito dahil nga disc brake sa harap at disc brake na rin sa likod. Yun lang, wala siyang combination braking system. Pero okay lang yon mga brothers. Sa price point niya, panalong panalo ka na. Above all, kahit sandali ko lang nasubukan itong si ROK 125 version 2, nag-enjoy ako. At napipil ko rin na meron siyang lakas, no, o sipa sa pagiging 125cc na motorsiklo, no. Kaya naman siguro kung mga panikan, kahit meron mga angkas pa kayo, siguradong hindi kayo mabibitin sa motor na ito. Kaya once again mga brothers, kung kayo naghahanap ng isang moped scrambler or dual sports na underbone, isa ito sa mga consider nyo mga brothers, etong Euromotor ROK 125 version 2. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang motor na ito. I guess ito yung bagong version nila no? Kasi nilagay na nila version 2. Kasi siguro yung version 1, tinignan ko dito sa website nila, hindi pa yung naka-disc brake. At hindi pa tayo naka-projector lamp. So dito meron silang mga in-upgrades at mga binago. So yun naman yung kagandahan. So mga brothers, abangan nyo dahil meron pa tayong re-reviewin na motor ng Euromotor. Yan po yung Peak 110, yung bago nilang underbone cab. At syempre pa yung kanilang pangmalakasang Pantra bikes. Yan nga ang Daang Hari 186. So okay mga brothers, so mga brad, abang-abang muna kayo dyan. Alright!